Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay. Maaga nga lang din pala na malingki yung kapatid ng jowa ko at niluto agad ng bilas ko yung maiulam naming agahan. Halos lahat din kasi ng mga anak niya na yung mga nandito at iniintay namin si nanay sa paglabas sa ospital. Bumili na rin pala sila ng almusal na palabo kaya binuksan ko na lang din at kinain ko na lang din muna. Tulog pa rin kasi yung jowa ko kaya umuna na lang din ako kumain at anong oras na rin kasi at nakakagutom naman. Ito nga pamangkin ko ay kahit ano ay kinakain. Maya-maya din pala ay dumating yung kapatid ng jowa ko at siya daw magbabantay na pang umaga kay nanay. Ngayong araw din kasi ay naka-schedule si nanay sa paglabas niya sa ospital kaya si Ate Mary Jane na rin na mag-aasikaso sa paglabas niya sa ospital. Pinunasan ko nga rin pala ng wipes ng inaanak ko at talaga namang ubod ng pawis. Sobrang init kasi dito sa Batan at kahit may aircon talaga ay ramdam na ramdam mo yung init. Matapos nga lang ako makakain ng pananghalian ay niyakag ako ng kapatid ng jowa ko at aalis kami at pupunta kami sa ospital para magdala ng pagkain ni nanay. Sa tricycle na nga lang din kami sumakay at medyo may kalapitan lang din naman dito sa bahay nilang ospital nila. Halos hindi pa rin kasi kami nakakadalaw sa ospital at bawal pumunta at isang tao lang ang pwedeng magbantay. Kaya halos dalawa lang din sila nagpapalitan ng kapatid ng jowa ko at bawal kasi daw yung iba pumasok. Nakiusap din kasi kami nung kinagabihan at ayaw kami papasukin ng guard at bawal daw at baka sila matanggalan ng trabaho. Kinatanghalian lang din pala ay nag-asikaso kami ng papel ni nanay at nagpa-xerox lang din kami para asikasuhin yung PhilHealth niya para kahit paano naman ay mababa yung bayaran sa ospital. May kalakihan nga lang din talaga yung binayaran nila at nagpabakal sila ng paa. Yung naging problema kasi nanay sa paa ay talagang balik kaya 2 bakal ang inilagay sa paa niya para suportahan yung butong na balik. Kailangan din pala namin ng higaan ni nanay kaya buti na lang itong kapatid ng jowa ko ay may kakilalang pwedeng hiraman ng higaan. Buti na nga lang dito kaibigan ng jowa ko ay talaga namang nanghiram pa para meron si nanay magamit. Buti na nga lang din at may kakilala siya at hindi na kami nahirapang maghanap pa kung saan kami manghihiram at napakamahal din naman kasi kung bibili pa ng ganito. Nag-arkila na nga lang din kami ng kulong-kulong at 3 taong magbubuhat at talaga namang napakabigat at halos hindi nga namin kaya. Nasa halos 3 taon na nga kami nagbubuhat yan at halos talaga mabubuwal pa. Muntikan pa nga hindi magkasya dun sa kulong-kulong at ginawa na lang din nila ng paraan. Halos talaga nagmamadali na rin kami at si nanay may ilalabas na rin sa ospital, ilang oras na lang din ang iniintay. Buti na nga lang din at pagkadating namin ay medyo inayos na rin ng jowa ko kahit papaano tilagay na lang din sa may gilid. Maya-maya nga pala ay dumating na rin si nanay at tinala ng ambulansya at pinagtulong-tulungan na lang din namin maihiga doon sa kwarto. Medyo halos nga nahirapan kami ipasok si nanay at medyo maliit kasi yung pinto ng kwarto nila. Nasa halos 2 araw pa rin kasing naoperan si nanay kaya talagang ramdam na ramdam niya yung sakit pa niya sa paa niya. Ito nga pala si kuya naghatid kay nanay, binigyan na lang din namin ng kahit papaano at para may pang merienda. Unang araw nga pala dito ni nanay talaga namang ramdam na ramdam niya yung hilo niya sa ulo niya at siguro naninibago dito sa bahay. Medyo halos nga si nanay hindi pa makakilos at talaga namang kailangan pa may magbabantay sa kanya. Halos medyo namumroblema nga kami doon sa nakabangga kay nanay at halos hindi nag-aasikaso at nakalabas si nanay wala pang naibibigay na bayan. Halos sinaabyad ko na nga rin at ano pang aasikasuhin nila ay buti na nga lang din at naoperan si nanay at nailabas sa ospital at wala nang problema at bayad na lang din yung iniintay. Nasa 2 pasyente nga lang din talaga inaasikaso nila at napasabay pa tong isang anak ni nanay na nabalian din ng tuhod. Buti na nga lang din at nandito yung kuya nila at kahit papano ay siya ang tumulong na pagpapaopera ni nanay. Medyo halos nga medyo masama pa ang tama nun sa kapatid ng jowa ko at talaga naman tuhod yung tinamaan, bumalikot kasi. Kinagabihan din pala ay nag-asikaso lang din kami at umalis na kami at kailangan pa na ipuntahan yung isang pasyente na uoperahan sa Manila. May kalayuan din kasi yung uoperahan ng isang anak ni nanay at sa Manila pa siya uoperahan. Halos hindi kasi tanggapin dito yung anak ni nanay sa ospital at medyo mahirap daw kasing operahan at 2 daw yung operahan sa tuhod niya. Kaya agad-agad na rin kami bumiyahe papunta sa Sampaloc, Manila para kahit papaano yung malapit na yung pupuntahan na yung papuntang ospital. Bago na nga lang di pa kami dumiretso sa pauwi, dumaan na lang muna kami dito sa Jollibee at hindi pa kami nakapanghapunan at nagbiglaan din kasi kaming uwi. Halos may kadamihan nga yung tao dito at oras na rin ang kainan. Medyo traffic pa rin kasi sa dadaanan namin kaya medyo nagpahupa na rin kami ng traffic dito. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!